35 taon matapos ang pagbagsak ng masamang imperyo ng Soviet, mukhang bumabalik na naman sa uso ang komunismo. Marami sa mga kabataang ipinanganak matapos bumagsak ang Berlin Wall ay pinalaki at tinuruan ng mga nais silang indoktrinahan. Sa mga nakalalasong woke na ideya, gaya ng critical race theory, intersectionality at settler colonialism, parang tinatanggap nila ang malalaking kasinungalingan ng totalitaryong ideolohiya. Hindi ba nila alam ang tungkol sa 100 milyong tao na pinatay ng mga rehimeng komunista? Naniniwala ba talaga sila na ang sosyalismo, na laging nabigo at nagdulot ng paniniil at pagdurusa, ay pwedeng gumana sa Amerika ngayon? At alam ba nila na ang anti-Zionistang propaganda na kanilang pinaniniwalaan ay nilikha ng isang kampanya ng disinformasyon ng Soviet? Bakit nila binabago ang kasaysayan ng mga Hudyo para buhayin ang nabigong pangarap ng sosyalismo? Susunod sa Think Twice, tatalakayin natin ang kasaysayan ng komunismo at ng mga Hudyo kasama ang pinuno ng institusyong layuning panatilihin ang nawawalang mundo ng mga Hudyo sa Europa bago ang Holocaust. Kamusta? Welcome sa Think Twice. Isa sa kakaibang intelektual na uso sa kaliwang politika ngayon ay ang muling pananampalataya sa maling Diyos ng komunismo. Ang pagbagsak ng Unyong Sobyet matapos ang 70 taon ng totalitarianismo, kabiguan sa ekonomiya at malawakang pagpatay ay tila nagtakda ng wakas magpakailanman. Ang tanong kung dapat piliin ang Marxismo kaysa sa kapitalismo na nakabatay sa kalayang pang-ekonomiya at politika ay muling sumisigla habang bumabalik ang interes sa komunismo sa ika-21 siglo. Hindi nakakagulat na kaugnay ng ganitong ahistorikal at kontra-intelektual na suporta para sa isa sa mga malulupit na diktadura ng ika-20 siglo ay ang muling pagbuhay ng isa sa mga malalaking intelektual na proyekto ng Unyong Sobyet, ang anti-Zionismo. Halos lahat ng nakalalasong kasinungalingan na binibigkas ng mga anti-Semitikong grupo na sumisigaw para sa paglipol ng mga Hudyo from the river to the sea at terorismo laban sa mga Hudyo saan mga panig ng mundo ay naging pandaigdigan. Ang Intifada ay inimbento ng mga propagandista ng Sobyet noong mga dekada 60 at 70. Gayunpaman, inuulit ng mga bumabatiko sa Israel ang mga linyang isinulat ng Kremlin 60 taon na para bang bago ang mga ito. Kasabay nito, may ilan ding nagsisikap muling buhayin ang interes sa Jewish Bund, isang malaking sosyalistang kilusan bago ang ikalawang digmaang pandigdig na nagtaguyod ng pambansang autonomiya ng mga Hudyo. Sa mga lupaing Europeo na gumagamit ng Yiddish, nabigo ang ideya dahil sa malalakas na puwersang antisemetiko at tuluyang nawala nung Holocaust at mga Soviet Gulag. Bagamat karapat-dapat alalahanin, ang motibo ng interes dito ngayon ay bahagi ng parehong kampanya laban sa Zionismo na isinusulong ng mga makabagong antisemetiko. Narito ang pinuno ng institusyong naglalayong ingatan ang mga tala ng mundong Hudyo sa Europa na naglaho sa Shoah upang talakayan ang lahat at ang kahalagahan nito. Historiador, tagapaglatala, tagasalin, manunulat at guro si Jonathan Brent. Naging editorial director siya sa Yale University Press at nagtayo ng Annals of Communism series. Kabilang sa kanyang mga aklat ang Stalin's Last Crime noong 2003 at Inside the Stalin Archives noong 2008. Noong 2000 si Brent ay naging executive director at CEO ng YIVO Institute for Jewish Research, kung saan sinimula niya ang isang proyekto upang mapanatili at ma-digitize ang lahat ng bago ang ikalawang digmaang pandigdig na koleksyon ng YIVO. Madalas siya nagbibigay ng mga lektura tungkol sa kasaysayan ng mga Hudyo, Soviet at silangang Europa. Gumawa siya ng 3 dokumentaryo, Stalin's Last Plot, Stalin Man of Steel, at Declassified Stalin, tungkol sa kanyang trabaho. Nagtuturo rin siya ng kasaysayan at panitikan sa Bard College. Jonathan Brent, welcome to Think Twice. Salamat sa mabait na paanyaya. Salamat sa oras na ibinigay mo para makasama kami. Gusto kong simulan sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyo bilang isang historiador ng komunismo tungkol sa muling pag-usbong ng interes sa isang ideolohiya na, sa totoo lang, ay dapat sanay namatay na kasabay ng pagbagsak ng Soviet Union. Bakit kaya sinasabi ng ibang kabataan na gusto nila ang komunismo?
Hindi ba nila alam ang kasaysayan nito? Naniniwala ba talaga sila na magtatagumpay ang sosyalismo kahit laging nabibigo ito saan man subukan? Sige, sisimulan ko sagutin ang tanong mo na talaga namang magandang tanong. Sa pamamagitan ng pagbanggit kay Molotov na nagsabi sa isang pag-uusap kasama ang isang lalaking nagangalang Felix Struyev. Sa mga huling bahagi ng kanyang buhay, si kasamang Stalin ay mananatiling buhay magpakailanman sa puso ng lahat ng mga progresibong tao. At hindi rin siya masyadong nagkamali sa malas. At hindi si Stalin mismo, kundi ang kanyang kinakatawan. Ang kinakatawan niya ay ang kapangyarihan ng Estado sa paglilingkod sa kung ano ang tingin nila ay pagkakapantay-pantay, kung ano ang tingin nila ay katarungan, kung ano ang tingin nila ay pagsira sa dominasyon ng burgesya sa lipunan, sa yaman at sa kapangyarihan. Kinakatawan niya ang kapangyarihan ng puwersa niyon. At sa mundo upang durugin ang burgesya, upang wasakin ang liberalismo at subukang makamit ang isang uri ng pagkakapantay-pantay sa mga tao. Isang pagkakapantay-pantay na nakabatay sa kakulangan. Isang pagkakapantay-pantay na nakabatay sa pagkaalipin imbes na sa pag-angat ng mga tao. Ngunit ito ay pagkakapantay-pantay pa rin. At sa kasamaang palad, ang pagkamuhi sa sistemang pamahalaan ng Amerika at ng kanluran sa pangkalahatan ay naitanim na sa bawat henerasyon ng mga kabataang nag-aral sa ating pinakaliberal at pinakapribilehiyong mga universidad na pinalaki sa mga progresibong paaralan. At ngayon, nakikita na natin ang resulta nito sa panahon ng crisis. O ibig kong sabihin, nakakatakot talaga ito. Naniniwala akong nakakatakot ito. Matagal ko na rin itong iniisip. Paano mo ito sosolusyonan? Nakipag-usap na ako sa mga kasamahan at mga historiador na masigit pa. Na mas kilala kaysa sa akin. Paano mo ito ayusin? At ang tanging konklusyon na napagkasunduan namin ay kailangan mong alisin ang sistema. Talagang kakilakilabot ito. Walang may gusto nito, lalo na ang pagtanggal ng Departamento ng Ingles o agham pampolitika. Pero ang mga ideolohiyang ito ay naging bahagi hindi lang ng teoryang pampolitika, kundi pati na rin sa teoryang pampanitikan, sa teorya ng pag-aaral ng kasarian sa tinatawag na post-kolonyalistang teorya. At sa malaking bahagi, sa malapuwersa, hindi lahat ng mga ito ay dapat maliitin. Alam mo, nagsasalita ako ng medyo may pagmamalabis. Dahil sa totoo lang, may malaking katotohanan sa mga kritikong ito na lumitaw mula sa akademya sa mahabang panahong ito. Masasabi ko kung babalikan ang digmaang Vietnam. Pero ito ay nakabaon na sa pinakaugat ng pagtingin ng mga kabataan sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa isang politiko o iba pang politiko. Isa itong pananaw, isang oryentasyon sa buhay. At alam mo, kapag iniisip mo ito, ang talagang kailangan gawin sa pananaw ko ay dapat may mga leader, una sa lahat, na kayang ipahayag ang isang bagay na nagbibigay pag-asa, isang bagay na nagpapalaya, isang bagay na nakatuon sa hinaharap. Dapat may mga institusyon na sumusuporta doon. Dapat mayroong maparaan para mailabas ang pagkamalikhain ng mga kabataan. Pero sa ngayon, kung paano niyakap ng mga nasa kaliwa, lalo na ng mga kabataang nasa kaliwa, ang makaluma, reaksyonaryo at mapaglipol ng lahi-kilusan ng Hamas
ay hindi maiintindihan, talagang hindi maiisip. 30 taon na ang nakalipas. Ngayon, ito ay isang katotohanan. Ngayon ay isang katotohanan. Kaya. Kausap ko ang aking asawa gabi-gabi tungkol dito. Kausap ko rin ang aking mga katrabaho tungkol dito. Medyo naguguluhan ako sa totoo lang dahil hindi ko alam kung ano ang personal kong magagawa tungkol dito bilang kinatawan ng Yivo at bilang guro sa Bard College maliban sa subukang. Bumuo kasama ng mga estudyante ko ng pananaw sa buhay na mas malawak kaysa sa sakop ng kanilang makitid at mabagsik na mga ideolohiya. Salamat sa pakikinig sa Think Twice. Kahit saan ka man nakikinig o nanonood, sa podcast platforms, Facebook, X o JNS YouTube channel, paki-like, mag-subscribe sa JNS, i-click ang kampana para sa notifications at bigyan kami ng magandang review. Bukod sa Think Twice, may Jonathan Tobin Daily Podcast din kung saan mas marami akong ibinabahaging balita at pagsusuri sa mahahalagang isyu ngayon. Makikita mo ang daily show sa pangalang Jonathan Tobin Daily sa JNS channel, saan ka man nakikinig ng mga podcast. Balik tayo sa ating programa ngayon. Sa tingin ko, tama ka talaga sa sinabi mo. Ito ang bunga ng, mahabang paglalakbay ng mga progresibo para sakupin ang mga institusyon ng edukasyon at sa tingin ko pati na rin ang malaking bahagi ng kultura. At tama ka, ito ay direktang nagdulot ng suporta para sa Hamas, ang mga makahamas na mandurumog sa mga campus at sa mga kalsada. Magandang pantalunan nito at gawing palabas tungkol sa kinabukasan ng edukasyon. Gusto rin naming talakayin ang ibang bagay. Pero argumento lang yon kapag sinabi mong sige buwagin na lang. Sa totoo lang, hindi malinaw sa akin na kahit yung mahigpit na pagsisikap na pilitin ang mga institusyon na magbago ay talagang magpapabago sa kanila. Ibig ko sabihin, malinaw naman yung sinusubukang gawin ni Pangulong Trump. Hindi ko iniisip na gumagawa siya ng ganun. Sa tingin ko, maaaring mangyari kung may mga institusyon na mawalan ng pondo o hindi sumunod sa gusto niya. Lahat ay may trabaho. Nandiyan pa rin, alam mo na itong ideological na programa. Kaya bukod sa paglikha ng mga bagong institusyon na sa tingin ko ay may ilang halimbawa nito, alam mo na kung ano ang nangyayari sa Austin at Hamilton College sa University of Florida, dalawang kawili-wiling eksperimento. Pero parang 2 butil lang yan ng buhangin sa buong dalampasigan. Paano mo babaguhin ang edukasyon sa Amerika kung karamihan ng nagtatrabaho rito ay na-indoktrina nga sa ganitong paraan? Sa tingin ko, kailangan magkaroon ng mas maraming mga alternatibong institusyon. Pero gusto ko ring sabihin ang isang bagay tungkol sa mga kabataan. Sa tingin ko na, hindi natin ang nakikita natin sa mga campus ay ang pinakamaingay na bahagi. Sa mga klase ko sa Bard, lalo na pagkatapos ng Oktubre 7, inaasahan ko makakita ng maraming pagpapakita ng galit at kung ano-ano pa, pati na rin ng mga politisadong pag-iisip at kung ano-ano pang iba. At sasabihin ko sa iyo, nagtuturo ako ng klase tungkol kay Stalin sa Bard College. At nagtuturo rin ako ng klase tungkol sa Dr. Faustus ni Thomas Mann. At ang nakikita ko sa mga estudyante ko ay higit sa lahat, bukas sila at gusto nilang marinig. Mga argumento na may saysay. Ang problema ay hindi sila. Sa tingin ko, karamihan sa mga guro ay masyadong politisado at masyadong matindi. Pero ang mga kabataan, kung bibigyan ng pagkakataon, sa tingin ko gusto nilang maging mas bukas ang isipan, mas liberal sa dati at mabuting kahulugan ng salitang yon. Sa tingin ko, gusto nilang yakapin ang posibilidad ng sariling pagpuna at subukang intindihin ang mga bagay sa mas komplikadong paraan.
Kaya talagang marami akong pag-asa sa darating. At syempre, ito ay based lang sa mga kwento. Sa mga kabataang kilala, tinuturuan, at kasama ko rito sa Yivo, pati sa mga sumasali sa aming mga programa, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Ang talagang nakakabigla para sa akin ay ang mga leader sa kaliwa at kanan, sa totoo lang. Ang matitinding kanan at kaliwa. Are the Pero gaya ng sinasabi ng lolo ko, ang isda ay nabubulok mula sa ulo. At sa kasamaang palad, hindi ko alam kung sino ang mga intelektual na pinuno ngayon. Hindi ko alam kung may isang bagong ideya tungkol sa pagbuo ng lipunan. O sa pagbuo ng mga estrukturang panlipunan na naiharap sa nakalipas na 30 taon. Maraming mga lumang-luma ng mga ideya, parang mga lumang gulong na ni-retread, alam mo yan? Pero nasaan na ang mga bagong ideya? Sa totoo lang, halos lahat ng mga bagong ideya ay nasa dulong kaliwa. Dekonstruksyon, pag-aaral ng kasarian, mga post-colonial na kritisismo, iyan ang mga bagong ideya. At alam mo, marami talagang masasabi tungkol sa kolonyalismo. Hindi maganda ang kolonyalismo. Maganda to para sa naghaharing uri, pero hindi para sa mga nasa mababang uri. Kailangan pag-usapan ang pagkaalipin tulad ng pag-uusap natin tungkol sa Holocaust. At alam mo, ito ay kailangan ng pagiging bukas para doon. At ako, alam mo, sa maliit na paraan na kaya namin dito sa Yivo, sinusubukan kong panatilihin ang pagiging bukas dito na hindi laging madali, lalo na pagkatapos ng October 7th. Sige, isa itong palaisipan. Sige. O siya, Upang talakayin ang isang aspeto ng kasaysayan, malinaw na napakaraming pagsisikap ang inilaan para mapanatili ang alaala ng Holocaust. At kahit na sa tingin ko ay maaaring pagtalunan na marami sa mga pagsisikap na yon ay hindi tama ang pagkakagawa, napakahalaga pa rin ito. Totoo rin na karamihan sa mga Amerikano ngayon ay kulang ang kaalaman sa mga krimen at kasaysayan ng komunismo. Wala ba talaga tayong alam sa kasaysayan ng bansa natin? Kung sarili nga nating bansa di natin alam, paano pa yung mga nangyari sa Europa nung nakaraang siglo? Resulta ba ito ng mas sinadya at planadong pagbabago ng kasaysayan? sa tingin ko, bahagi nito ay ang retorika noong panahon ng Cold War. Alam mo, ginawa ng Cold War na parang masamang imperyo ang komunismo at tayo ang mga mabubuti. At ngayon, ang mga mabubuti ay inaatake. At kaya parang bumabalik na naman ang komunismo. Pero sa totoo lang, tama ka. Ibig sabihin, para maintindihan kung ano ang komunismo, hindi mo lang dapat basahin ang tungkol sa Cold War. Kailangan silipin ang mga dokumento para makita kung paano talaga mag-isip sina Stalin, Molotov at ang tunay na laban ni Stalin kay Trotsky. Hindi lang basta magbasa ng mga libro tungkol sa paksa at ang mga uri ng desisyon na ginawa nila. At walang duda, masasabi ko sa iyo na pagkatapos ng klase ko tungkol kay Stalin, wala ni isang estudyante sa kahit anong klase na tinuruan ko tungkol sa paksa na nag-iisip na maganda ang ideyang ito. Hindi kong nakikinig naman sila. Tama, hindi talaga. Nagpatuloy na lang ang mga Amerikano. Sa tingin ko, pagkatapos ng 1,991, inakala lang nila na hindi na talaga ito problema. Siguro hindi naman talaga kasing sama ng inaakala natin. Maraming mga manunulat na nagtangkang gawing normal ang Unyong Sobyet, tulad ng maraming mga manunulat ngayon na nagtangkang gawing normal ang Islamismo. At isa itong malaking pagkakamali. Isa itong napakalaking pagkakamali. Ang komunismo ay nakabatay sa isang pananaw sa mundo.
Yun ay mula sa aking pananaw. At alam kong maraming tao ang magagalit sa akin sa pagsasabi nito. Pero isang tunay na hindi makataong pananaw. Ang pag-ununawa nito sa lipunan, sa personalidad ng tao, ay hindi makatao. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang magandang halimbawa nito. Noong 1957 gayanang, maaaring alam ninyo na ilathala ang Dr. Zhivago ni Boris Pasternak at labis na nabahala ang mga Sobyet tungkol dito at hindi nila alam kung nasaan ang manuskrito. At ipinadala ito ni Pasternak kay Feltrinelli sa Italia at pagkatapos ay gumawa ng mga kopya si Feltrinelli at ipinadala ito sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Kaya noong gusto na ng mga Sobyet na simula ng pagkolekta ng lahat ng mga kopya at kumpiskahin ang manuskrito, sinabi ni Feltrinelli sa kanila, hindi yung posible maliban na lang kung gusto nilang pumunta sa Inglaterra at Amerika at kumpiskahin din ito roon. Kaya sa huli, nagpasya ang mga Sobyet na kailangan nilang basahin ang libro. Alamin kung tungkol saan ang kasuklam-suklam na nobelang ito. Kaya inatasan nila ang pinuno ng seksyon ng kultura ng Kumiting Sentral na basahin ang Dr. Zhivago. Binasa niya ito at gumawa ng ulat. Sabi ko sa mga estudyante, kung may gagawa ng ganitong ulat sa kahit anong librong binasa, makakakuha ng A+. Alam niya kung tungkol saan ang librong ito at naunawaan ito mula sa loob. Nagawa niyang magbigay ng maunawaing pananaw tungkol sa may akda, sa mga tauhan at sa sitwasyon. Tinapos niya sa pagsasabing, pero mga kasama, sa kasama ang palad, kaaway natin ang librong ito. Dahil sa gitna ng librong ito ay ang burgis na ego. Ang individual. Ang individual. Ang mga tauhan, Exact. Yan ang tinutukoy ko tungkol sa di makataong sistema. At alam mo, pero hindi ka pinaniniwalaan ng mga tao. Hindi sila naniniwala sa'yo. Hindi nila iniisip na talagang ganun kalawak o kakilakilabot ang mga gulag. At maraming rebisyonismo tungkol sa komunismo na nagbumula sa mga kaliwang akademiko. Marami akong pwedeng banggitin. Marami sa kanila noong huling bahagi ng dekadang 80 at unang bahagi ng dekadang 90 ang nagtangkang paliitin pa ang bilang ng mga biktima. Nakakagulat na immoral ito. parang si Solzhenitsyn at ang buong uri ng panitikan ng mga nakaligtas. Eksakto. Dapat ko ring sabihin na hindi lang ito phenomenon matapos ang 1900 at 1901. Tingin ko pareho na tayong may edad. Para maalala na dati, marami ring gustong gawing normal ang Union Soviet bago ito bumagsak. Mga tagapagtanggol o naniniwalang mananatili yon at isa itong bantang nuclear. Kaya kailangan nating tanggapin at makisama rito. Huwag mo itong tawaging masama. Hindi si Stephen Cohen, isang mahusay na historiador, ay sumulat ng isang aklat na nailathala noong Abril. Naalala ko ito dahil may tindahan ng libro ang tatay ko sa Chicago at naalala ko noong lumabas ang aklat. Sa tingin ko, Abril 1971 yon. Homo Sovieticus ang pamagat ng aklat. Iyon ang taong Sobyet, kung ano ang ibig sabihin ng maging isang taong Sobyet. At sinasabi ng aklat na kailangan maging bahagi ng pamilya ng mga bansa ang Unyong Sobyet at kung ano-ano pa. At pagkatapos ay tahimik itong inalis mula sa mga estante noong Agosto ng 1901. May mga nangyayari sa mga may akda, minsan may mga hindi kanais-nais na bagay na nangyayari sa kanila. Maganda ito para sa sibilisasyon pero masama para sa aklat na yon. Tama. Sa tingin ko may pagkaakit din kay Stalin. Pagkaakit sa kanyang determinadong disiplina dong. Kalupitan. At sinabi niya kay Eisenstein noong 1947. Ang kilalang direktor ng pelikula. Ang kilalang direktor ng pelikula, si Eisenstein, ang lumikha ng Ivan the Terrible bahagi 1 at 2. Inilabas ang bahagi 2 matapos ang digmaan. Nagkaroon ng issue si Stalin sa paraan ng pagpapakita kay Ivan the Terrible sa bahagi 2. Sabi niya kay Eisenstein, anong naisip mo habang ginagawa ito?
Inisip mo ba na English na bangkero siya? Akala mo ba si Ivan the Terrible ay si Hamlet? Una, iniisip niya ito. Tapos iniisip niya ito. At bumalik siya, sabi niya, hindi, si Ivan the Terrible ang Tsar ng Russia. Dapat mo ipakita na siya ay malupit at ipaliwanag din kung bakit ganun siya. Pagkatapos may sinabi si Stalin na hindi ko malilimutan. Sabi niya, tingin ko hinadlangan siya ng Diyos sa gawain niya. Dahil tuwing may pinapapatay si Ivan the Terrible, kailangan niyang tumakbo sa isang monasteryo para humingi ng kapatawaran. Sabi ni Stalin, kung pinatay niya agad lahat ng boyar, hindi sana nagkaroon ng panahon ng kaguluhan. Oo, hindi nagkaroon ng ganung problema si Stalin. Hindi siya nagkaroon ng ganung problema. Talagang hindi nga. At sa tingin ko sa isang nakakatakot na paraan, ang mga tao, lalo na ang mga kabataan, ay humahanga doon. Maraming kabataan ngayon ang humahanga kay Hitler. Woo! Dahil siya ay isang malakas at masiglang personalidad o yon ang tingin nila sa kanya na napapagawa ang mga bagay-bagay. Oo, laging may atraksyon sa malakas na leader. At alam mo, ang mga libro tungkol kay Stalin ay parang hindi nawawala sa sirkulasyon o naluluma. Iniisip ko kanina, alam mo, bago ang usapan natin na ano sa popular na kultura ang meron tungkol sa Unyong Soviet na nandyan pa rin hanggang ngayon. Ilang taon nang lumipas, may isang pelikula tungkol sa pagkamatay ni Stalin na sobrang nakakatawa para sa akin. Hindi rin naman tayo marami natutunan sa komunismong Soviet kahit nakakaaliw siya. Merong isang seryeng paano kung sa Apple TV tungkol sa paano kung ang mga Soviet ang unang nakarating sa buwan. Pero bukod doon, parang isa itong malaking puwang sa kultura natin. Huwag na nating talakhain ang nangyayari sa akademya tungkol sa Unyong Soviet, komunismo at ang 100 milyong napatay ng komunismo noong ika-20 siglo. At sa tingin ko rin, ito ang malaking kwento na muling itinago ang paglusot ng mga Sobyet sa mga institusyon ng Amerika noong dekada 30, 40 at 50. At noong nasa Yale University Press ako, naglatala kami ng isang serye ng mga libro at ilan doon ay tungkol sa paksang ito. Isa na rito ang tinawag na The Secret World of American Communism. Nang sa wakas ay nailabas ang librong iyon at napatunayan namin. Mga bagay tulad ng si Armand Hammer ay isang tagadala ng pera para sa mga Soviet na meron kami mga dokumento para patunayan yon. Maaari naming patunayan na si Walter Duranty ay isang ahente ng Soviet. Ang reporter ng New York Times na nanalo ng Pulitzer sa pagtanggi sa tagutom sa Ukraine. Tumanggi ang New York Times na kilalanin ang aklat. Hindi nila ito liripaso. Hindi nila ito kinilala. Sa wakas, nung binuksan ni Senator Moynihan na sumakabilang buhay na ang tinatawag na Venona Files na may kinalaman sa paniniktik ng mga Sobyet sa Estados Unidos. At ang mga materyales sa aming libro ay napakahalaga para doon. Sa wakas, kinilala na rin ng New York Times ang libro at inilagay pa nila ito sa front page ng New York Times. Pero, ginawa nila ang lahat para supilin ito. Inabot pa ni Senator Moynihan. Para magawa yon at mapilit silang kilalanin ang aklat. At ang papel ng komunismo hindi lang sa mga universidad, kundi pati na rin sa New York Times at iba pang mga media sa Estados Unidos ay malalim. At ito ay nagtagal at may epekto pa rin hanggang ngayon. Kaya ito ay ang mga universidad, ang media at ang mga pampublikong personalidad na meron tayo ngayon kasama si Ma'am Dani bilang alkalde ng lungsod ng New York. Pag-uusapan pa natin siya mamaya, oo. Ibig ko sabihin, hindi mo kayang patayin ang mga idea kahit patayin mo. At may sarili silang mga buhay. Malawakang nawala ng kredibilidad sa akademya
ang historyang intelektual. Pero sa tingin ko, kailangan na may mga taong magsimulang pag-aralan ang pinagmulan ng mga ideya. Ako at ang ilan kong mga kasamahan ay maglalatala ng isang libro tungkol sa pinagmulan at ideolohiya ng Hamas. Mahusay. Na sa tingin ko ay isang napakahalagang paksa na karamihan sa mga tao ay walang alam at ayaw ding malaman. Iyan ang nakababahala. Ayaw talaga nilang malaman ito dahil naapektuhan ang kanilang pananaw sa politika. Kapag nalaman nila kung saan galing ang karamihan sa ideyang ito. Ngayon, isa pang kilusan noong ika-20 siglo na muling nabubuhay ay ang Jewish Labor Bond. Mahalaga ito sa kasaysayan ng mga Hudyo sa Europa noong nakaraang siglo, tulad ng interes sa Yiddish bilang pansisikap muling tuklasin ang nawala noong Holocaust. Malinaw sa akin at siguro pati sa iba na ang motibo ng ilan sa mga nagtutulak ng band ngayon ay muling pasimulan ang labanan ng bundismo at sionismo. Parang naresolba na yan tulad ng komunismo at kapitalismo sa mga abo ng death camps at gulag. Ano tingin mo sa paggamit ng ilan sa kaliwa ng kasaysayan bilang bahagi ng laban nila sa Israel at sionismo? Madalas naming pinag-uusapan ito sa Yivo dahil kami ang may pinakamalaking koleksyon ng bond materials sa buong mundo. Nasa amin ang buong archive ng bond dito at kasalukuyan naming dinidigitize ito ngayon, mga 3.5 milyong dokumento. Sa tingin ko, medyo hindi tapat ang paraan ng paggamit nito. Ang labanan noong dekada 1930 ay hindi sa pagitan ng bundismo at Israel. Ang labanan ay labanan ng mga ideolohiya kung mananatili ba tayo rito. O pupunta ba tayo doon? Saan ba tayo may pinakamalaking tsansa na mabuhay? At sa sinasabi kong yon, hindi lang pisikal na kaligtasan ang ibig kong sabihin, kundi pati ang kaligtasan ng ating mga tradisyon, ang kaligtasan ng ating wika, ang kaligtasan ng ating mga kaugalian. Ang ating panitikan, ang ating musika, at iba pa, yun ang issue. Ang bundismo sa klasikong kahulugan ay hindi kailanman laban sa Israel mismo. Kaya medyo hindi tapat na kunin ang prinsipyadong yon. Intellectual na pagtatalo ng 1,000 at 30 saat ilipat ito sa kasalukuyan. Hindi may kakaila na ang Israel. Ginawang pangalawang uring wika ang Yiddish. At kapag nagsasalita ka ng Yiddish, maaari kang duraan sa mga kalsada ng Tel Aviv o Jerusalem. Sige. Kasuklam-suklam yan. Nakakasama yon, nakakahiya sa tingin ko sa maraming paraan. Ibig bang sabihin na kailangan mong talikuran ang Israel? O ibig bang sabihin nito na mahalagang ipakita na ang kulturang Yiddish ay tunay na bahagi ng itinuturing nating makabagong kulturang Hudyo sa Israel? Ang galit na ipinapakita. Ang mga kabataan lalo na ay ginagamit ito upang gumantisa. Ang pagganti sa Israel ay nagpapahiwatig sa akin na wala itong kinalaman sa pagiging pabor o laban ng Israel sa Yiddish. Para mailagay sa konteksto, malinaw na ang pagbabalik ng soberanya ng mga Hudyo sa Israel ay kaugnay ng muling pagbangon ng wikang Hebreo. At ito ay parang isang digmaan ng wika na maaring mukhang kakaiba para sa mga tao ngayon, pero totoong-totoo yun noon. At saka, alam mo, ang Hebreo, kahit nung panahon na yon at sa realidad na yon, ay niyakap ang mga Hudyo sa labas ng Europa, alam mo? Tama. Na hindi ginawa ng Yiddish. Tama. At higit pa doon, ang Hebreo ay nagbabalik sa iyo sa pinagmulan ng mga Hudyo noong panahon ng Biblia. At ang Yiddish, siyempre, ay nagbabalik sa iyo sa mga kahihiyan ng karanasan sa Europa at sa mga ghetto
at lahat ng iba pang pagiging pangalawang uri ng mamamayan na lubos naming kinagiliwan sa Poland ng mahigit 1,000 taon. Kaya, sa tingin ko, ang tunay na nangyayari ay lalo na sa mga kabataan. Ito ay ang matinding pagkamuhi, ang malalim na galit sa politika na nararamdaman nila na tinatago sa likod ng ito ay tinatago sa ibang usapin na sa tingin ko, karamihan sa kanila ay hindi naman talaga nauunawaan. At alam ko na may bagong libro si Oh, gusto kong banggitin yan mamaya. Si Molly Crabapple, na sumulat ng libro tungkol sa Bund, ang librong iyon, idagdag ko lang, ay nakatanggap ng positibo bagaman matinding anti-Zionist ang pagsusuri. Sa New York Times, sinabi niyang naniniwala siyang may tuwirang ugnayan ang mga Bundist, lalo na yung nasa New York, at ang alkalde ng New York, si Zoran Mandani, na matinding kalaban ng Israel at taga-suporta ng mga nagnanais wasakin ang Estadong Hudyo. Kahit yung naniwalang mali ang Bundis noon, mga 90 o 100 taon nang nakalipas, hindi naman nila tinuring ang mga ito na kakampi ng mga kaaway ng mga Hudyo. Bakit may ilang nasa kaliwa na gumagawa nito? isa itong trahedya. Kailangan ko sabihin sa iyo, nakakasakit ng puso ito. Isa itong trahedyang nakakasakit ng puso ng mga kabataan at kilala ko si Molly at mabait siya. Tao at hindi na kami magkasundo halos sa lahat ng bagay ngayon. Pero, para sa akin isa itong trahedya, ganun lang talaga. Paano nila nagagawang talikuran ang sarili nilang mga tao sa ganitong paraan? Alang-alang, sa totoo lang, sa isang bigong ideolohiya. Dahil yon ang laging bundismo sa huli, isang bigong ideolohiya at hindi ito nabigo dahil hindi ito tama sa teorya sa lahat ng detalye. Nabigo ito dahil nilamon ito ng kasaysayan. Nilamon ito ng mga puwersang hindi nito kayang labanan. Oo. It produced Nagbunga ito ng ilang positibong bagay para sa maliit na bahagi ng mga Hudyo sa Poland. Hindi ito kailanman naging isang malawakang kilusan gaya ng gustong ipalabas ng iba. Nais nitong makamit ang kataruang panlipunan. Siguro yun ang koneksyon kay Ma'am Dani ngayon. Pero, ang katotohanan, gusto mong makamit ang katarungang panlipunan na sigurado akong gusto mo rin at ng lahat ng mga nanonood at nakikinig sa iyo. Hindi ko maisip na may magsasabing pabor sila sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan o sa pagkaalipin. Hindi mo sasabihin yan. Pero paano mo ito makakamit? Nakakamit mo ba ito sa pamamagitan ng pagkuha ng yaman mula sa mga tao? O nakakamit mo ba ito sa pamamagitan ng pag-angat sa kalagayan ng mga tao? Sa kasama ang palad, ang paraan ng mga sosyalista para sa pagkakapantay-pantay ay pagpapababa, hindi pag-angat. At hindi mo na iaangat ang mga tao sa pamamagitan ng pagkuha mula sa iba. Hindi mo magagawa. Ibig kong sabihin, napatunayan na ito. Hindi mo magagawa. Tama. Sa tingin ko, tama lang ipaglaban at ito rin ang ipinaglalaban mo na hindi dahil winasak ng mga Nazi at Soviet ang Bund at mundo nito. Hindi ibig sabihin na maling akala ang mga yumakap dito dahil pareho lang silang nangangarap ng bagay na maliit ang tsansa magtagumpay noon. Dahil sa mga puwersang humarang, nagkaroon ba ng tunay na pagkakataon para sa mundong nais likhain ng mga taga-suporta ng Bund sa Europa at lalo na sa Poland? Oo, may mga pagkakataon. May mga sulyap, may mga sandali. Talagang may mga sandali sa Poland, sa Ukraine, sa Russia, na kung ang tamang desisyon lang ang ginawa, kung ang tamang landas lang ang tinahak, maaaring naging ibang-iba ang kinalabasan.
Sa Alemanya, noong 1928, 2.4% ng populasyon ang bumuto kay Hitler. At noong 1932, 28% ng populasyon ang bumuto kay Hitler. Ano ang nangyari? Bakit nila tinanggihan si Hitler? 4 na taon lang ang nakalipas. Alam mo, ano ang mga salik na sangkot? At kung hindi ba nagkaroon ng dakilang depresyon? Kung hindi nagkaroon ng mga kahihiyan mula sa kasunduan sa Versailles at iba pang mga bagay, ang hiperinflasyon noong dekada 20 at iba pa, marahil ay naging iba ang takbo ng kasaysayan ng Alemanya. Hindi ko akalaing ang mga ganitong kasuklam-suklam na sistema ay nagmumula sa mga kasuklam-suklam na tao. Sa tingin ko, ang nagmumula ito sa mga ordinaryong tao na gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay dahil nakikita nila ang mga iyon bilang pinakamainam na gawin sa ganong kalagayan. Ibig ko sabihin, medyo simple at baka gasgas na ito pero ganon ko talaga ito nakikita. At ang band, kung babalik tayo sa band, sa tingin ko nagkaroon sana ng pagkakataon kung hindi naging ganon ka anti-Semitiko ang Poland. Isa ng malayang hinuha yon. Pero alam mo, ang pundasyon ng lipunang Polish ay ang simbahang Katoliko. At ang simbahang Katoliko ng Poland ay antisemitiko. Talagang antisemitiko. Sa ganung paraan, ang mga kwento tungkol sa blood libel at iba pang mga bagay ay malayang umiikot pa rin. Sa mundong iyon. Pero sa tingin ko, kung wala sanang banta ng mga Nazi, sa kanluran at ang banta ng Bolshevik sa silangan. At syempre, ito ay isang kung na mahirap isipin, alam mo yun, kung hindi nangyari ang kasaysayan, baka nagkaroon ng pagkakataon. Pero sa ganun mga pangyayari, hindi. Walang naging pagkakataon. Walang naging pagkakataon. At alam mo, maraming naglalabang ideolohiya sa Rusya noong 1900 at 16, 1917. May mga Bolshevik, Menshevik at may mga anarkista rin. Mayroon pang Green Party, may mga sosyalistang revolusyonaryo, iba't ibang uri ng ideya ang umiikot nun. At nandun si Kerensky at ang mga liberal. At mapapaisip ka, bakit si Lenin? Bakit siya? At ang sagot na napagkasunduan ng maraming historiador ay siya ang pinakamapuwersa at pinaka hindi nakikipagkompromiso sa mga leaders. Hindi siya urol. Hindi siya nakikipagkompromiso sa kaliwa, sa kanan, kanino man, at tuloy lang siya sa sarili niyang linya. At sa huli, ang lakas na yon ang nagbuklod sa bansa dahil kailangan nila ng isang leader na kayang gawin yon. At kaya sa tingin ko, kailangan nating pag-isipang mabuti ang tungkol sa ating mga leader ngayon. At alam mo, marahil nakakatulong din yon para ipaliwanag ang phenomenon ni Trump sa isang banda. Hindi ko alam, pero tiyak mo na ipapaliwanag nito si Viktor Orban sa Hungary at si Putin sa Russia. Sasabihin ko sa iyo, noong panahon ng pagkahalal kay Putin bilang presidente sa Russia, nasa Yale pa ako noon at ang assistant ko ay isang Russian na lalaki may PhD mula sa American University. At sinabi ko, Vadim, sino ang iboboto mo? Sabi niya, kay Putin ako boboto. Sabi ko, Vadim, anong nangyayari sa'yo? Pasista ang taong yon. Hindi mo siya pwedeng iboto. Puro KGB lang yan. Hindi mo ba naiintindihan yon? Ibabalik niya ang Russia sa isang uri ng otoritarian na pamahalaan. Sinabi ni Vadim ang isang bagay na hindi ko malilimutan, na mas kailangan ng Russia ang katatagan kaysa kalayaan. Sa tingin ko, marami talagang nakaramdam ng ganun, gaya ng maraming tao sa Alemanya noong 1932.
Oo, mahalaga ang mga counterfactual sa paggunawa natin sa kasaysayan, kaya dapat natin itong pag-isipan. Pero alam mo, isa rin ito gaya ng sinabi ng isa sa mga mentor ko sa Departamento ng Kasaysayan sa Columbia University nung kapanahunan ko pa doon, si Eugene Reyes. May sinabi siya sa akin na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, walang tiyak na mangyayari sa kasaysayan, lahat malinaw. Sa tingin ko, tama siya. At sa tingin ko, ang sinasabi mo ay parang pinapalakas ang isang paraan ng pagtingin sa kasaysayan na medyo lipas na ngayon na tinatawag na pananaw ng dakilang lalaki o dakilang babae sa kasaysayan. Sa tingin ko, totoo pa rin ito ngayon. Sige, para makausad, alam ng Amerikanong Hudyo na 6 na milyong Hudyo ang napatay sa Shoah. Pero di na nila alam ang iba pang detalye tungkol sa kanila. Nabanggit mo na ang idea na ang mga Hudyo ay nagpunta sa kanilang kamatayan na parang mga tupa sa katayan ay isang malaking kasinungalingan. Bakit kaya marami ang naniniwala doon? Sinabi ito ni Hannah Arendt. Dahil dun. At bahagi rin yun ng dahilan. At wala silang ibang mapanghahawakan kundi siguro mga kwento ng pamilya na maaring magpatunay na hindi ito totoo. At si Hannah Arendt, grabe, New York Review of Books, New York Times, isang napakalaking intelektual na personalidad. Sinabi niya yon, nagsisilunggaling siya. Nagsinungaling siya tungkol sa mga babaeng Hudyo na, ayon sa kanya, naghubad ng kanilang mga damit at maayos na ipinagpatong-patong ang mga ito para hindi madumihan kapag binaril sila ng mga Lithuanian. At alam mo, itong paninira sa mga leader ng mga Hudyo sa mga ghetto, ang pagtutok sa mga pulis na Hudyo na para bang ginagawa nila ang mga ginagawa roon sa mga kampo. Dahil sa sadismo at mas piniling sirain ang sarili nilang tao kaysa iligtas ang mga pamilya nila. Dahil ayon sa mga Nazi, kailangan nila itong gawin o mapapahamak ang kanilang pamilya sa gas chamber. Kaya mahalaga pa rin ang edukasyon tungkol sa Holocaust. Alam ko na ito ay kinukutya ng maraming tao. Alam ko na may ilan nagsasabi, hindi naman ito gumagana. Ang masasabi ko lang, isipin mo ang mundong walang edukasyon tungkol sa Holocaust. Isipin mo ang isang mundo kung saan. Hindi na ilabas ang pelikulang The Shoah o yung sereng may maraming bahagi na ipinalabas sa Alemanya na nagbago ng kasaysayan ng Alemanya. At gumagana naman ito. Hindi lang sapat ang epekto nito. Alam mo, mahal na mahal ng tatay ko ang DDT. Gusto niyang pumatay ng lamok gamit ang DDT dahil epektibo ra ito. Oo, gumana naman talaga ito. Napunta rin ito sa food chain at kung ano-ano pa. Hindi pala ganun kaganda. Pero may mga lamok pa rin, di ba? Hindi naging sapat ang bisa nito. Hindi naging sapat ang bisa nito. Hindi mo rin malulutas ang problema ng lamok gamit lang ang DDT. Kailangan ding patuyuin ang latiyan. Kailangan mo kumuha ng mga bagong gamot, kailangan mong magsagwa ng iba't ibang hakbang. Sa totoo lang, talagang nagagalit ako kapag may mga taong nagsasabi ng mga kasinungalingan na ganito. Oh, syempre, totoo na maraming mga Hudyo ang binugbog, ginutom at pinanghinaan ng loob. At nawalan na ng pag-asa pagdating nila sa mga gas chamber. O noong panahon na yon, ibig kong sabihin, nabasa mo na ba? Sigurado akong nabasa mo na ang mga kwento kung ano ang naranasan nila sa mga kotseng pangkarga ng hayop at kung ano ang buhay sa ghetto. Gutom araw-araw, paulit-ulit, walang init, walang tubig, walang pagmamahal, at walang kinabukasan. At kaya para sa marami, marahil ang kamatayan ay naging paglaya sa paghihirap. Pero marami ring lumaban. Kamakailan naming inilatala dito sa Yivo ang talaarawan ni Yitzhak Rudiszewski. At may online na exhibition sa museo tungkol dito. Ito ay tungkol sa isang 13 anyos na batang lalaking nagsasabing sobrang mulat sa sarili siya sa Vilna Ghetto. Ang pagbabasa ng Yiddish na tula ay isang gawa ng paglaban.
Ang pagpapanatili ng kanyang diwa ay isang anyo ng paglaban. Alam niya ito. At bakit niya ito ginagawa? Dahil may isang dakilang leader, si Avram Sutskever, sa ghetto na nagdala ng material na ito sa atensyon ng mga 13 taong gulang na ito. Tinuruan niya silang basahin at pag-isipan ng tula, naging tulay rin siya sa nakaraan. Kaya muli, bumabalik ako sa punto na hindi lang si Sutskever, kundi si Sutskever at ang mga batang ito sa isang partikular na sitwasyon. Pero, nakakabigla talaga para sa akin ng kamangmangan. At ito ay kamangmangan mismo ng mga Hudyo, pati na rin ang mga stereotype na daladala nila tungkol sa kanilang sarili. Na hindi natin kailangan ng mga Aleman para mag-imbento tungkol sa atin, o mga Pulako, o mga Ukranyano, o mga Ruso, o kahit sino pa. Tayo ang gumagawa niyan. Siguro isa pa, kung gusto mong maging isang amateur na psychoanalyst at pag-isipan ito, ang dahilan kung bakit naniniwala tayong pumunta sila sa kanilang kamatayan, parang mga tupang dinadala sa katayan, ay dahil dito sa Amerika, gusto nating makita silang lumaban ng matapang at patunayan ang kanilang sarili. At napakaraming galit tungkol sa kanilang sinapit. At alam mo, sinisisi mo ang biktima. Sa tingin ko, marami talagang paninisi sa biktima. At ang totoo, kung saan man posible ang paglaban, nagkaroon ng paglaban. Kama. Alam mo, ang katotohanan na ang mga Hudyo ay inalisan ng armas at nag-iisa at walang tumutulong sa kanila. Ang dami ng paglaban na talagang nangyari ay parang isang himala. Pero sa tingin ko, kailangan pa nating malaman ang higit pa tungkol dyan. Tingin ko, gaya ng sabi mo, kailangan talaga ng tamang edukasyon tungkol sa Holocaust. Hindi yung ginagawang pangkalahatan o binabawasan ng bigat na parang karaniwang kalupitan lang. Kailangan nating malaman pa ang tungkol sa mga Hudyo na pinatay at ang kanilang mundo, kung paano sila nagsikap mabuhay at kung paano sila lumaban kung saan man nila kaya. Kailangan din nating malaman ang motibasyon ng mga Nazi. Alam mo, ang mga tape ni Eichmann, hindi ko alam kung nabasa mo na, baka oo, pero talagang marami itong ibinubunyag. At alam mo, ginawa ang mga yon sa Argentina, hindi ng mga Israeli na tagapagtanong, kundi ng mga kapwa niyang Nazi. Gusto nilang i-record siya para ipaliwanag ang kanyang maluwalhating mga nagawa at ang kanyang buhay. At tinanong nila siya, bakit mo ginawa ang mga ginawa mo? Alam mo, at sabi ni Eichmann, alam mo, mali na isipin ang mga Hudyo bilang mga Untermenschen. Ang mga taong iniisip na ang mga Hudyo ay mga Untermenschen, hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Ang mga Hudyo ang Übermensch. Ang mga Hudyo ang nagdala ng batas sa mundo. Noong ibinigay ng mga Hudyo ang batas, tayo ay nasa mga kuweba pa. Nangganggaso pa tayo noon ng mababangis na hayop ng pangkat-pangkat. Ang mga Hudyo ay isang nakatataas na lahi at kaya naman kailangan nating alisin sila. Ito mismo ang mga salita ni Eichmann, hindi pinilit ng mga nagtatanong. Talagang pinag-isipan niya ito at siya ay isang panatiko. Gaya ng alam mo at ng mga nakikinig din. Sa mismong layunin na alisin sa mundo ang isang lahi na makakalaban sa ideya ng mga Nazi tungkol sa mga Aryan. Pero, ang kasaysayan ng Warsaw Ghetto ay ginagawa na ngayong paksa para sa Warsaw Ghetto Museum sa Warsaw. At ang takot ng maraming akademiko ay baka ito na naman ang maging isa pang lugar kung saan minamaliit ng pamahalaang Pulako. Ang tunay na kalikasang Hudyo ng pag-aalsa sa Warsaw Ghetto at sa halip ay ipapakita na parang mga Hudyo at Polako ay magkasamang lumalaban sa kanilang iisang kaaway. At alam mo, kung babalik tayo sa gustong makamit ni Eichmann, hindi lang ito tungkol sa pisikal na paglipol ng mga Hudyo sa isang particular na lugar. Kasama dito ang kultura, kasaysayan at alaala ng mga Hudyo. The
Ang ganap na paglipol sa kanila, hindi lang sa Alemanya at Polonya, kundi saan man. Saan man. At alam mo, ang ideya na ito ay gaya ng sabi mo, na parang anumang kalupitan saan man ay talagang sa totoo lang, isang napakasamang hindi pagkakaunawa sa pagiging natatangi ng kasaysayan ng mga Hudyo. Oo, tama ka dyan. At sa tingin ko, totoo rin na, at ito, alam mo, ay sumusunod sa sinabi mo lang, na karamihan sa mga Hudyo ngayon ay talagang kaunti lang ang alam tungkol sa sibilisasyong Hudyo na nawasak kasama ng mga Hudyo sa Shoah. Ano ang hindi nila nauunawaan? Ano ang pinakamahalagang dapat malaman ng mga Hudyo ngayon tungkol sa kabanatang ito ng kasaysayan at sa mundong nawala? Ang tinutukoy na kabanata ay ang panahon bago ang Holocaust sa silangang Europa. Ang mga Hudyo noon pa man hanggang ngayon at magpapatuloy na maging malikhaing bayan. Ang mga Hudyo ay lumilika ng wika saan man sila magpunta, maging ito man ay Yiddish o Judeo-Arabic o Bot, ang wika ng Bot, o kung anuman Judeo-Persian. Lumilika kami ng wika. Lumilika kami ng kahulugan. Kahit paano, nagagawa lang namin ito. Kaya gumawa kami ng isang sibilisasyon na may sarili naming wika, sarili naming kultura, at sarili naming mga tradisyon. At ito ay pinagtawanan noon. Ito ay Yiddishismo, bastardong Aleman. Polakong folklore lang yan, binihisan lang. At kung ano-ano pa. Pero gaya ng itinuro ni Max Weinrock sa kanyang autoritatibong kasaysayan ng wikang Yiddish, bawat wika ay nabubuo mula sa iba pang mga wika. Halimbawa sa Ingles, hindi ka makakabuo ng pangungusap na walang halong Aleman, Griego o mga salitang may ugat sa Latin. Kaya iyon ay isang napakamalikhay na panahon para sa mga Hudyo. Kakabalik ko lang mula sa Kiev kung saan ako nagpunta sa Vernadsky Library at Al-Ansky Expedition noong 1912 at 12 hanggang 1914 na ipapaliwanag ko ng mabilis ay isang pagtatangka ng manunulat na ito, si S. Onsky, na siyang may akda ng Dibuk, ang Tanyag Ladula, ang Dibuk. Inorganisa niya ang ekspedisyon sa Pale of Settlement para mangolekta ng artepakto ng buhay ng mga Hudyo. Mga siglo, pabalik pa sa 13 siglo, 12, 14 na siglo. At bahagi nito ay nasa Yivo, dito sa New York, at bahagi naman ay nasa Kiev. Ngayon, may kasunduan na kaming i-digitize lahat ng nasa Kiev at i-link sa mga meron kami dito para mabuo ang koleksyon ng natitirang materyales. Sa anumang kaso, kabilang sa mga materyales na natagpuan niya ay mga Haggadah at ang isa rito ay mula pa, sa tingin ko, noong 15 siglo. At sa Haggadah, malinaw na may mga larawan doon ng mga mythological na karakter na hindi lumalabas sa Hebreong Biblia. Hindi rin sila lumalabas sa Talmud. Walang nakakaalam kung saan sila nagmula, maliban na lang siguro na galing sila sa mga alamat ng Ukraine, Poland, Russia o kung saan man. At naisip ng mga Hudyong gumawa ng Haggadah na isama ang mga ito sa paglalarawan ng pag-alis mula sa Ehipto. Ano't anuman talagang kahangahangang makita yon. Kahit noong panahong iyon, sa maagang yugto na yon, tumatanggap na ang mga Hudyo ng mga impluensya mula sa labas at pinananatili pa rin ang ubod ng kanilang pagkakakilanlan. Ang kwento ng Paskua. At makikita mo kung paano ito gumagana sa pamamagitan ng maraming mga larawan na tinipon ni Ansky. At masasabi ko na, tingnan mo, hindi ito isang gintong panahon. Nagkaroon ng mga pogrom ng Khmelnytsky. May mga kakilakilabot na bagay na nangyari.
Nagkaroon ng mga pogrom sa Ukraine at sa Poland at kung saan-saan pa. At kaya maraming kakilakilabot na mga pangyayaring historical. Pero sa kabila nito, ang mga Hudyo ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang tibay sa kanilang pananampalataya sa kanilang mga panlipunang hangarin. Sa kanilang wika, sa kanilang mga pamilya. Alam mo, talagang araw-araw sa Yivo habang pinag-aaralan namin ito, lagi akong namamangha sa aming mga natutuklasan. Palagi, ang pagiging malikhain ng ating mga tao ay talagang isang inspirasyon talaga. At tingnan mo kung ano ang nagawa natin dito sa Israel. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga disyetong yan na ngayon ay luntian na at. And napakaraming magagandang bagay. Maari mo bang ibahagi ang maikling kasaysayan ng YIVO Institute? Paano ito nabuo, nailipat sa US, at ano ang tungkulin nito ngayon? Siyempre, ang YIVO ay itinatag noong 1925, ngunit mas mahaba ang panahon ng paghahanda nito kaysa doon. At ito ay bumabalik sa ekspedisyon ni Ansky na tinutukoy ko. Ibig sabihin, ang pangungulekta ng mga artipakto. Ang YIVO ay itinatag ng mga iskolar na naniniwala na noong 1925 sa pamamagitan ng kasunduan sa Versailles, sa paglikha ng kasunduan sa mga minorya at iba pang mga kasunduan, kung saan ang mga minorya ay maaring magkaroon ng representasyon sa estado at magiging mga mamamayan, at iba pa, at iba pa. Sa Poland, Lithuania at iba pang lugar na yon ang panahon para magkaroon nito. Isang akademya ng mas mataas na edukasyon para sa mga Hudyo na itinatag ng mga Hudyo para sa silangang Europa. Siyempre, mayroon ng Wissenschaftes Judentum sa Alemanya. Ang pag-aaral ay nagpapakita na mataas ang pag-aangkop ng mga Aleman na Hudyo sa kultura. Pero sa silangang Europa, walang akademya para sa mas mataas na pag-aaral ng mga Hudyo. Kaya isinagawa yon at may 3 sangay ang YIVO, isa sa Berlin, isa sa Warsaw at isa sa Vilna na ngayon ay Vilnius, Lithuania. Ang sanggay sa Vilnius, Lithuania, Vilna, ay pinamunuan ni Max Weinreich, isang dakilang pilolohista, lingguista at iskolar. At ginawa niyang tungkulin ang kolektahin ang lahat ng bagay. Naglagay siya ng patalastas sa mga Yiddish na pahayagan sa buong mundo. Ipadala mo sa akin ang mga dokumento, kahit anong uri ng dokumento, mga liham, talaarawan, libro, pahayagan, polyeto, poster, sinelas, laruan, kahit ano. Ipadala ninyo. Kinokolekta namin ito para sa pag-aaral ng buhay ng mga Hudyo para maintindihan namin kung ano ang posisyon namin sa mundo. At unti-unti, ang YIVO ay nakabuo ng isa sa mga pinakadakilang archive sa mundo na may mga materyales mula sa Rusya, mula sa Amerika, mula sa Timog Amerika, mula sa Canada, mula sa Inglaterra, mula sa Pransya, mula sa Alemanya, mula sa Polonya, mula sa Romania. Ang aming archive ngayon ay may halos 30 milyong dokumento. Sa bawat wikang Europeo, Yiddish, Hebreo, mga wikang Arabe, Hapones, Chino, saan man nagpunta ang mga Hudyo. At meron din kaming pinakamalaking koleksyon ng mga material na Ladino sa Hilagang Amerika. Meron kaming pinakamalaking koleksyon ng mga material na may kinalaman sa Holocaust. Bukod sa Yad Vashem, sa buong mundo, mahigit 7 milyong dokumento na konektado sa Holocaust. Mayroon kami isang proyektong sinasagawa kasama ang Bard College upang bumuo ng isang master's degree program sa wikang Yiddish at sibilisasyon na magiging una sa ganitong uri. Nagsasagawa kami ng 60 programa bawat taon, iba't ibang uri ng programa, talakayan ng libro,
konsyerto, opera, pelikula, at kung ano-ano pang bagay. Meron kaming mga seminar at lektura. Meron kaming online na museo. Ang pinakabagong proyekto namin na ipinagmamalaki ay ang Learning and Media Center. Ito ang kauna-unahang tinatawag na Learning and Media Center sa Amerika. At kahit saan pa, ayon sa aking kaalaman na nakatuon sa buhay Yiddish, buhay Hudyo sa Silanggang Europa. At ito ay puno ng maraming orihinal na mga artipakto at iba't ibang uri ng mga bagay. Pero ang pinakamahalagang bahagi nito ay nakikipagtulungan kami ng direkta sa mga guro para bumuo ng mga learning plan na tumatagal ng 90 minuto para sa mga klaseng bumibisita na gustong malaman ng tungkol sa Poland o gustong malaman ng tungkol sa Yiddish, gustong malaman ng tungkol sa Yiddish theater, gustong malaman ng tungkol sa mga Hudyo at baseball, o gustong malaman ng tungkol sa kung ano-ano pa. Gumagawa kami ng mga materyales para sa kanila at dinadala sa aming archive. Ipinapakita namin sa kanila kung ano ang isang archive. At maraming magagandang kwento tungkol dito. Pero ang Stuyvesant High School, Dalton School, maraming paaralang Hudyo at hindi Hudyo, Columbia University, NYU, Fairfield University. Lahat ay nagkaroon ng mga estudyanteng paulit-ulit na pumupunta rito. Kaya talagang nakatuon ako sa ideya ng edukasyong Hudyo. Maari mo bang sabihin sa amin kung ano ang kasalukuyan mong ginagawa pagdating sa sarili mong pagsusulat at malikhaing gawain? Kung may mas marami pa akong oras, nagtatrabaho sana ako sa isang libro tungkol kay Isaac Babel. Pero wala akong ganong oras. Siguro kapag nagretiro ako, magkakaroon ako ng oras na yon. Pero kung magretiro man ako, baka wala na akong lakas para gawin yon. Hindi ko alam. Pero si Isaac Babel ay naging isang kahanga-hangang karakter para sa akin sa loob ng maraming taon. Hinahanap ko nung may tatrabaho ko sa Rusya ang kanyang nawawalang archive ng walang tigil. Marami akong taong pinakiusapang maghanap para sa akin. At gusto ko ring magsulat ng libro tungkol kay Stalin. Una, nais kong tutulan ang kasalukuyang uso ng pagtuturing kay Stalin na normal at katanggap-tanggap. Gusto ko ring ipakita na hindi siya halimaw. Hindi naman siya, alam mo, isang taong pathological. Sa maraming paraan, siya ay isang tinawag siya ni Trotsky na isang dakilang mediocre. Totoo yun sa ilang paraan, pero mas matalino siya kaysa doon. Nalampasan niya sa talino si Trotsky. Siguro totoo yan. Sa totoo lang, yan ang mundo na pinaka-interesado akong pasukin. Ganun sinabi ko, isang kaibigan ko, isang mahusay na eskolar, si Jeffrey Herf at ako ay gumagawa ng isang libro tungkol sa ideolohiya ng Hamas. Mahalaga talaga ang trabahong yan. Dr. Brent, salamat sa pagsama. Paano masusundan ng mga manonood ang iyong trabaho at ang YEVO para mas matutunan pa ito? Siyempre, maaari silang pumunta sa website ng YEVO, yevo.org, at doon nila makikita ang aming mga programa, mga proyektong pang-arkibo, at mga proyektong pang-genealohiya. Alam ko na maraming tao ang interesado na hanapin ang mga bayan at lungsod kung saan nanirahan ang kanilang mga magulang o lolo't lola. Marami kaming ginagawa niyan. Kung interesado ang mga tao, pwede nila akong i-email. Madali lang akong hanapin. Sige. Salamat sa mga tagapakinig. Huwag kalimutang subaybayan araw-araw ang Jonathan Tobin Daily Edition sa inyong paboritong podcast platform. At kung nakikinig man kayo sa amin sa alinman, sa mga iyon, o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang bell para sa mga notification at bigyan kami ng magagandang review. Sumulat sa Think Twice sa jns.org at ibahagi kung saan kayo nanonood o nakikinig at ang inyong opinyon. Tandaan, patuloy kayong magbasa at mag-isip para sa inyong sarili. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo.